Sa huling dalawang gabi po bago itong araw ng eleksyon natin, madalas po yung report na natatanggap natin ay vote buying. Yan naman po ay hindi bago, Sir Benji. Matagal-tagal na rin tayo nagpo-monitor ng eleksyon at yan naman ay ang laging nare-report ilang araw bago ang D-Day or ang election day. Pero yung bago sa atin, Sir Benji, ngayong weekend ay yung pagtatanong ng mga kandidato at ng mga supporters kung pwede pa ba yung mga posters nila ay manatiling nakakabit doon sa mga kung saan nila nilagay yung mga posters. Ngayon lang tayo nakatanggap ng mga ganyang tanong kasi for the longest time, ang mga kandidato natin at yung mga supporters nila, wala silang pakailam eh. Pero Mm. ngayon, biglang may takot ang ating mga kandidato. So alam natin na nag-work yung pagiging aggressive ng ating COMELEC to go after or para kasuhan yung mga lumalabag sa mga batas natin pang-eleksyon. Attorney, tama ka dyan sapagkat may mga ilang barangay na kagabi nga doon sa aming area sa may barangay Kamuning hanggang para bakit ang busy ng mga tao? Ba't parang may mga activities? Eh, yung pala may mga inaalis-alis na mga... Oo. Sir bakit? Benji, first time yan ha, natin Bakit to? Bakit kaya nakita. ganun? So, ito ay merong mensahe. Kung yan eh, from sa ibaba, itaas ho ang message ito sa mga susunod na eleksyon. Oo, kasi nakita naman ng ating mga kandidato, lalo na the past 2 weeks, itong huling 2 linggo, na talagang desidido ang ating Commission on Elections na mag-disqualify ng mga taong lumalabag sa mga batas pang eleksyon. So nagkaroon ng takot. Pwede pala Mm. magkaroon ng takot ang ating mga kandidato. Kaya kagabi, talaga mga ilang tanong sa amin na, Lente, pwede bang hindi mo na namin tanggalin yung poster, 5 araw Mm-mm. naman pagkatapos sa election. So first time natin na-experience yan, Sir Benji. So, may tamang ginagawa ang COMELEC at dapat patuloy lang yan para magkaroon ng takot ang ating mga kandidato, lalo na at kanilang mga supporters na sundin ang mga batas natin pang eleksyon. So attorney, ibig niyo po bang sabihin dito sa obserbasyon nun ng lente nung may mga natanggap kayong ganong mga tawag, indikasyon na anong tawag po nito na talaga palang bawal, dapat pala ho yung bang mga ganyang mga election paraphernalia at saka yung mga tarpaulin na yan day after or day before the election malinis na ho kagad yan, alisin na ho yun? Ang sinasabi po natin sa ating mga kandidato at yung kanilang mga supporters, tanggalin nila yung kanilang mga campaign paraphernalia doon sa mga eskwelahan o doon sa mga Mm. voting center kung saan magaganap ang botohan. Ngayon, actually nagsisimula siya sa Muntinlupa at Naga para sa early voting at alas 7 na umaga sa buong parte ng Pilipinas. So, yun yung sinasabi natin sa ating mga nagtatanong dahil baka maakusahan sila ng unlawful electioneering, lalo alam naman natin kahapon hanggang ngayon ay bawal ng mga kampanya. Alam mo, attorney, minsan, alam mo, minsan, paano halimbawa, ako kandidato, ikaw kandidato, ako Mhm. nagtanggal ng tarpaulin mo. Nako, bawal po yan. Iyan po ay isang election offense. Meron po tayong provision sa Omnibus Election Code na bawal tanggalin o bawal sirain ang anumang campaign paraphernalia patungkol sa election. So yan po ay bawal at yan ay may blanket penalty. Yung mga election offenses natin, Sir Benji, may blanket penalty siya o pare-parehong penalty na 1 hanggang 6 na taon na Mm. pagkakakulong. Mm. Hindi, naitanong ko po kasi yan, dahil nga yung sinasabi na, yan, mayroong babala o pakiusap ang COMELEC na, oy, alisin nyo na yung mga tarpaulin niya. Kaso, karibal ko yung tinanggal, sa karibal ko tinanggal yon. Pero, pinaalis naman, nagkukusala ang naman ako, nagmamagandang loob naman ako, pwede kasuhan yun. Ay, hindi pwede kasi removal, destruction, unlawful removal and Okay. destruction of Mm. campaign paraphernalia. Considered po yan, Sir Benji, na election offense. Attorney, may magaganap Hmm. pong pilot testing dito po sa eleksyon natin, ano ang take ho ng lente tungkol po dito sa automation ng barangay elections? Actually, Sir Benji, tatlo yung malaking innovation na ginagawa ng COMELEC. Una na yung pag-aaral kung tama bang gamitin ang makina sa ating barangay at SK election. At yan ay minomonitor natin sa Dasmariñas, Cavite at sa Quezon City, sa Pasong Tamo Elementary School sa Quezon City. Pero meron ring early voting na nagaganap ngayon sa Naga at Muntinlupa. Ito yung mas maagang pagboto ng ating mga may kapansanan, ating mga senior citizen at mga heavily pregnant women ng alas 5 na umaga
So ngayon, Sir Benji, alas 5 na umaga, may mga bumoboto na po tayo. Ito ay pag-aaral ng COMELEC kung maayos ba or mas magiging accessible at inklusibo ang eleksyon kung mas papaagahin ang pagboto at gagawin itong eksklusibo doon sa mga nabanggit ko pong sektor. Yung isa pang Mm-mm. pinag-aaralan ni COMELEC ay yung isa pa pong innovation ay yung ang isa pa pong innovation na ginawa na yung sa makina po, yung Mm-mm. sa Picos? VCM na po yung tinatawag natin ngayon sa mga makina, Okay. yung vote capturing machine po. Mm-mm. Yung mall voting. Pero ito naman pong mall voting ay hindi innovation. Kasi nakita na po natin to 10 taon na yung nakaraan o 2013 una nating nakita to. Mm-mm. Pero yung kaibahan po ng mall voting ngayon ay ito ay gagawin na para sa lahat ng mga botante na nalipat yung presinto sa mga mall. Karamihan po ng mall Mm. ay nasa NCR, 10 yan. 2 ay nasa labas, isa po sa Legazpi, isa sa Cebu. Ano po yung sabi kong pagkakaiba ng unang mall voting natin na nakita 10 years ago? Yung mall voting 10 years ago, Sir Benji, ano siya ginawa lang para sa sektor ng mga may kapansanan at mga nakatatanda natin. Ngayon, lahat ng mga botante ng presinto na nalipat sa mall ay pwede na pong bumoto. So yan yung tatlong innovation na tinitingnan rin po ng lente para makatulong tayo sa COMELEC sa mga pwedeng pag-aaral nila kung i-implement nila yan nationwide sa darating na Mm. 2025 midterm elections. So parang ano na rin no, yung mga paaralan natin, ma-decongest na rin doon sa mga lungsod, maliban na lang ho doon sa mga lugar na wala pang mall, doon muna, sa traditional pa rin sa ating mga public school elementary natin, no, sa mga public school building ho natin. Ano. So okay, ano to, positive ho ito, attorney, na Ay, innovation. positive po yan, Sir Benji, kasi lahat ng mga innovation, basta yan naman ay pinag-aaralan ng ating Commission on Elections at yan ay ginawa in consultation lalo na doon sa mga maaapektuhan ng sektor. Yan po ay gusto nating makita at mangyari sa mga darating pa nating eleksyon. So karamihan po, attorney, na namamonitor ng lente, ang mga, ilan ng mga paglabag ay sa vote buying? Opo, yan po talaga, Sir Benji, ang natanggap natin itong huling Mm. 3 araw. Halos 90 or 95% ng mga report, mga email, messages na natatanggap po namin sa Lente ay unfortunately, malungkot man pong sabihin, ay patungkol po sa vote buying. Anong tawag po doon? Ito kanina, bago po yung panayam ko sa inyo, doon sa may Bulacan, may nahuli po kandidato. At sa tanong ko nga, sabi ko, magkano ba ang involved na mga, sabi, bigayan? Naglalaro daw sa pagitan ng 500 hanggang 2,000. Yan din ho ba ang mga figures na namomonitor nyo, attorney? Oo, yan po yung averaging natin sa mga reports. Pero pinakamababa po, 300. Mhm. Yung 2,000 po, narinig natin somewhere in Manila. And meron pang 5,000 actually. Ito po yung mga lugar na napaka init Mm. yung eleksyon at labanan in between candidates. Mm. Si Chairman Garcia nagtungo po ata sa Abra at mukhang hindi naman tama daw o may pagtatama ho dun sa mga report na yun. Ano naman ang from the side of Lente? Anong monitoring nyo sa Alam niyo Abra? po, sa ABRA po kasi ang monitoring namin ay may mga nag-withdraw na ating mga electoral board members at okay lang po yan. Karapatan ng ating mga electoral board members na mag-withdraw kung ayaw po nilang magserbisyo talaga bilang mga poll workers natin. Yung nakita po nating maganda dito sa ginawa ng ating COMELEC sa pangyayari po sa ABRA, kasi meron pong misinformation na nangyari o Mm. kumakalat siguro sa buong probinsya ng ABRA na nasa red alert na ang probinsya pero hindi naman po ito yung kaso. So ito po yung tinatawag natin na ayaw natin na nangyayari sa eleksyon na mas madalas na po nating nakikita. Ito nga yung problema natin ng misinformation at disinformation. Mm. Positive yan in a sense kasi nakita natin agad ang COMELEC na may ginawang aksyon para hindi na lalong lumaganap yung misinformation na natatanggap ng ating mga kababayan mula sa ABRA. So buti na lang, mabilis ang aksyon ni Chairperson Garcia at ang buong komisyon kahapon na kahit papaano na panatag ang kalooban ng ating mga kababayan mula sa ABRA. Ayun, no. At least, no, itong eleksyon na ito, sa 42,000 barangays all over the Philippines. May Mhm. mga ano po, no, dyan sa Kaabra, may misinformation. May sinunugo naman ng mga silid paaralan sa, ano, dyan Maguindanao po. sa Maguindanao. No, nangyayari pa rin pala ito, no. Ano, sana hindi naman sinadya.
Ay, sinadya po Ay, yan. Arson sinadya. po talaga. Kasi Oo. ang pagtingin po siguro ng iba nating mga kababayan sa Maguindanao, sa DOS po yan, Dato Odin Sinsuwat, ay kapag sinunog nila yung eskwelahan o particularly yung mga classroom kung saan gaganapin ang botohan mamaya, ay hindi mangyayari ang eleksyon. Pero Oo. buti na lang, ang ginawa po ng COMELEC ay itutuloy pa rin ang eleksyon at gagamitin na lang siguro pa mga makeshift tent para hindi maapektuhan ang pagboto ng ating mga kababayan sa DOS mamaya po sa Maguindanao. Maganda pong mensahe yan kasi ang sinasabi ng ating COMELEC, hindi sila papatinag at hindi matatapos or hindi Mm. titigil ang eleksyon porque meron lang pong mga kababayan natin na ayaw matuloy ang eleksyon. Parang ano, attorney, sabi nga kapag mayroong failure of election, o kaya naman na postpone ng election, kami pa rin ang nandito. Eh, Opo. so parang ano ito, na-anticipate ng COMELEC ang mga ganitong senaryo, kaya madidina yung gusto ng mga nasa likod ng panununog na yon. Opo, kasi kailangan rin yan ma-anticipate ni COMELEC kasi historically naman po, ang eleksyon sa bandang Maguindanao po ay talaga namang hotly contested. So yung mga ganyang pangyayari ay talagang dapat ay nakaprepare na po ang ating Commission on Elections. At alam na po nila ano mga dapat gawin or ano yung mga option B, option C kung may mga ganyang pangyayari po. So attorney, dito po sa magaganap na barangay election ngayon pong 2023, batay ko lang sa panahin ko sa inyo may mga innovation. May mga mabubuo pong template for future electoral exercises. Ay opo, kasi ganyan naman po yung gusto natin makita na if ever magiging okay po, lalo na po sa sektor ng ating mga may kapansanan, mga nakatatanda, yung paggamit o yung pag-introduce ng early voting, ang gusto po natin yan ay mangyari sa 2025 midterm election. Kasi ang isa pong tinitingnan rin po ng lente sa isang eleksyon ay kung gaano ito ka-inklusibo at accessible. At isa tong paraan ng ating Commission on Elections, ito pong early voting, para mas maging accessible at inclusive ang ating eleksyon at iba't iba pa nating electoral process para po doon sa dalawang sektor na aking nabanggit. Ang isa po sa speaking of innovation, attorney, ito ako talaga, mini ko, hindi ako makakaboto ngayon kasi na-technical ako, 2 beses hindi nakaboto dahil sa trabaho. Hindi po ba pwedeng tuluyo yung, halimbawa, continuing registration and then kahit nandun ka sa isang lugar, makapag-rehistro ka na, not necessary. Total, nandiyan na yung online, nandiyan na yung digital, makapag-online registration, makapag-online registration ka na hindi ka na pupunta doon sa actual presinto mo o doon sa lugar mo. Halimbawa, sa Taguig, ganyan. May ganyan po ba mga possibilities na mangyari po yan? Kasi alam ko marami rin tayong mga ganyan kababayan na similarly situated sa aking sitwasyon. Nako, Sir Benji, talaga po kaming nag-a-agree dyan sa inyo, lalo na po ang lente. Kasi isa po sa mga sinusulong namin ay yung tinatawag po nating passive voter registration. Kasi dito po sa Pilipinas, ang meron po tayo ay active voter registration. Ibig sabihin yan, may dapat ginagawa ang botante para makaboto siya. At yun nga po Mm. ay pumupunta siya sa opisina ng COMELEC. Pero katulad nga po na nabanggit nyo, Sir Benji, meron na naman tayong technology. Nakita Yes, natin sir. itong Yes, ma'am. Oh. pandemic na napaka-effective ng Mm-mm. paggamit ng technology para mas maging accessible, mas madali sa mga kababayan natin ang magparehistro or bumoto or kung ano man yung gusto nilang gawin na government service. So, ang sinusulong po natin dyan sa ating kongreso, yung pong tinatawag na yung passive voter registration or automatic voter registration ay gamitin ng ating COMELEC yung pong data natin sa PhilSys o yung sa National ID Mm. Law para na isang beses lang pupunta ang ating mga kababayan na kung gusto nila ay sa PhilSys, may iti-tick off lang sila na box doon na inaalaw nila ang PSA na i-share yung kanilang data sa Commission on Comelec. Elections. So, Mm. isa yan sa mga sinusulang natin, Sir Benji, hopefully makita natin yan. Kung hindi man in time for the 2025 midterm elections ay makita natin na mapaltan yung napakatagal na nating Voter Registration Act. Alam niyo po ba, Mm. Sir Benji, ang Voter Registration Act, mid-90s pa po yan napasa. Sa Mm. dami na po ng pagbabago sa ating teknolohiya ay talagang napapanahon na revisit or bisitahin yung ating Voter Registration Act.
Sabi nga parang may tatawag ko dyan, disenfranchisement. Ano? Halimbawa, yung iba mga na-disqualify dahil di nakaboto ng isa o dalawang beses. May mga bago, yung mga bata din ngayon na medyo ang thinking ko nila, minsan gusto nilang mag-participate, but the thing, yung proseso pa lang ng pagpaparis, haba pila, minsan may singit pa, naunsiyami sila sa ganong mga bagay. Na sana naman gusto nilang mag-participate. Ito, may mga ilan akong kabataan na nakakwentuhan tungkol sa ganyan. Sana nga matuloy ang ganyang proposal ng sinusulong na yun yung grupo Attorney Caritas. Siguro po habang hindi pa po nangyayari ang ating gusto na passive voter registration or automatic voter registration, kailangan rin po natin ipaalala lalo na po sa mga kabataan natin na mahaba naman ang panahon for voter registration. Ito nga po yung tinatawag natin na system of continuing registration. At kung hindi po ako nagkakamali, magsisimula ulit ang voter registration natin for the 2025 midterm elections. Nito pong January, ito pong simula ng taon natin. 2024. So sa mga kabataan po natin, i-take advantage po natin yung mahabang panahon na kaya magparehistro at huwag na natin intayin yung deadline kasi madalas ang nangyayari, mag-iintay ng deadline, sasabay sa dami ng tao Ayun na. at pag hindi na-accommodate ng ating Commission on Elections, yun na po yung dyan na po natin narinig yung nadidisenfranchise or hindi sila pinayagan magrehistro para makaboto. Inyong napakinggan at natunghayan ang Defense Files. Hanggang sa muli, maraming salamat po.